And the Senate row on rules continues to heat up. Senator Robin Padilla now questions what counts as force majeure to be able to allow a lawmaker to attend a session and vote online. He says war, terrorism, and a possible China-Taiwan conflict may fall under that rule. The Ombudsman files plunder and graft cases against Senator Jinggoy Estrada over alleged flood control anomalies. With plunder a non-bailable offense, an arrest warrant could be issued anytime soon. As expected, Estrada denies any wrongdoing, saying if this is the price for standing by his principles, quote, so be it. And Senator Risa Ontiveros joins us live from the Senate Rules clash to the coming impeachment trial to her possible 2028 presidential run. The minority senator faces the issues head-on. Good evening, you're watching Political Beat. I am Lourdes De Vera. Onto the news, Senator Jinggoy Estrada says he will exhaust all legal remedies after the Office of the Ombudsman filed plunder and graft cases against him and former DPWH Secretary Manny Bonoan before the Sandigan Bayan. Cases stem from their alleged involvement in flood control project anomalies. And for details, we have our mobile journalist, Arles De Los Santos, live in the studio. Okay, Arles, an accumulated sum of 573 million. Tell us about the news. Well, pasado alauna kanina, Lord, no, naghain na nga yung Office of the Ombudsman ng kasong plunder at graft laban kay Senator Jinggoy Estrada at iba pang mga dating opisyal at kasalukuyang opisyal ng Department of Public Works and Highways kaugnay ng anomalya sa mga flood control projects ng pamahalaan. No? At ito na yung sinasabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya na hinug na raw yung mga kaso. No? Pero 1 week yan na na-delay mula nga ng irekomenda ng Department of Justice na kasuhan ito si Estrada at yung iba pang opisyal ng DPWH dahil sa umunoy mga anomalya sa mga flood control projects ng ating pamahalaan. Wala pang whole departure order against the Senator and Secretary Bonoan. Well, si Secretary Bonoan ay meron ng precautionary whole departure order, pero kay Senator Jinggoy Estrada wala pa sa ngayon. Pero hihilingin din daw yan ng Office of the Ombudsman para nga masigurado na hindi magkakaroon ng anumang aberya o pagka-delay sa kanilang investigasyon at syempre doon sa paggulong ng kaso laban sa kay Estrada. The spokesperson of the DOJ, Miko Calavano, said that their case is built on solid, immovable evidence. Where does that confidence come from? I think that comes from Lord doon sa findings no ng NBI DOJ no kasi lumalabas doon na may probable cause nga daw itong mga kaso na isinampan nila. Hindi pa natin nakukuha yung blow by blow at napaka-detalyado na detalye nitong mga kaso na ito, no? Pero naniniwala naman ang Office of the Ombudsman na yung mga kaso na kanilang ifa-file ay talagang standing on solid grounds and evidences, no? Para nga hindi ito masayang lamang at nais nga nila masigurado na mabigyan ng hustisya yung pondo ng taong bayan at yung pagulo ng mga kaso na ito. Okay, again to the question, the arrest warrant, when could the possible arrest happen? Well, kung magiging consistent ang Sandigan Bayan, within 24 to 48 hours, baka labasan na ng arrest warrant si Senator Jinggoy Estrada. Ganun din si dating DPWH and Secretary Manuel Bonoan at yung iba pa nilang mga kapwa-akusado. No? Kasi if you remember, yung kay Revilla Lord, parang lucky na nagkaroon ng weekend. No? So it was a Friday nung na-file yung kaso. Pagdating ng Monday, may arrest warrant na. Monday, Tuesday, yun, sumuko na. And then later on, humarap na Sandigan Bayan for the return of warrant. So if the same practices will be observed, baka by tomorrow, we can expect na may warrant of arrest na. Nagkaroon na ba ng pronouncement from any government enforcement agency about the impending arrest, if ever? Well, at least for the National Bureau of Investigation, sabi naman nila kapag lumabas yung warrant, aarestuhin agad to, no? And bukod siguro doon sa mag-aaresto, Lord, mahalagang tignan kung saan nga ba mananatili si Senator Jinggoy Estrada kung sabihin ng korte. Though, inaasahan natin na magiging kaparehas kung saan kinulong si dating Senador Bong Revilla doon sa Payatas sa New Quezon City Jail, no? Kasi pinangako naman ng DILG na yung mga personalidad na mauugnay sa flood control scandal ng pamahalaan at magkakaroon ng kaso, doon mananatili. Yung mas mababa daw yung amount na tinutukoy as compared to the one previously alleged by former Bulacan
Assistant District Engineer Bryce Hernandez? Well, it's actually much, much higher. And I think this is something that we can look into on the coming cases from the Office of the Ombudsman. Kasi kay dating Senador Jinggoy Estrada, si Bryce Hernandez yung nag-implicate sa kanya dito for the allegation of a 30% kickback for the 355 million pesos worth of flood control projects. Then, 573 million ang binanggit ng Office of the Ombudsman. And even yung cases kay Senator Chis Escudero, that's also beyond 280 million that was previously alleged. Nasa 500 million din. So, abangan natin kung pati sa ibang mga cases na isasampa, ganito, mas malaki sa initial na inilalabas. No? But these allegations, of course, the Office of the Ombudsman has confirmed and stowed na this are based on the corroborating affidavits of the state witnesses na kasama. And expect natin na magiging witness ng prosecution paggulong ng mga pagdinig. In the words of his fellow majority senator, hindi siya safe. Or safe ba siya? Hindi siya safe. Okay. So, pangatlong pagkakataon na to, Arles, no? At may observation ka kanina, per decade halos. Yes, per decade. Kasi growing up, it was first 2000. I was born in 1999. Pero 2001 yung kanyang first wedding case. And then later na-acquit siya parang 2004. So nakakanood na ng TV. And then yun, CompiDAF case in 2014. And then come 2026, it's a new plunder case. But still with the same, of course, sa Senator Jinggoy Estrada. Pero iginiit na naman yung kanyang posisyon na yung wala raw siyang kinalaman dito at kahit yung LBRMO daw nagsabi nga na wala siyang insertion dito. What is the LBRMO? Well, ito yung Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na una nang sinilipan nga yung mga listahan ng mga proyekto at sinabi na nga noon na wala raw from Senator Jinggoy Estrada. Pero sabi ng DOJ, hindi siya magandang indicator, hindi siya accurate indicator kasi it does not show the entire process. Yes, kasi ayon sa Office of the Ombudsman, layered yung budget insertion process. So, it might be, just a speculation, baka hindi nakita o talagang layered to make it seem na wala talaga. Sinasabi he was not given the chance to study the opportunities, study the charges filed against him. Well, kasi Lord, May 18 lumabas yung recommendation ng Department of Justice na pwede na nga siyang kasuhan or may probable cause. Ayon sa kanya, hindi daw siya nagkaroon ng pagkakataon na masagot yon or mag-file ng reconsideration. And ngayon naman, ito, i-exhaust naman daw nila yung lahat ng legal processes na posible at pwede nilang gawin. Alright. Meron tatlong former DPWH officials excluded from the case after they turned witness. How crucial would their testimonies would have been sana? Well, kanina nagulat tayo, Lord, nakasama yung pangalan nila sa mga listahan ng mga respondents. Namely, former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Bulacan District Engineer Henry Alcantara, and former DPWH NCR Director Gerard Opulencia. Na later, na-drop din dahil nasa Witness Protection Program na nga sila. Well, I think crucial talaga yung kanila magiging testimony because the Ombudsman said it, that yung corroborating yung kanilang mga statement at kanilang mga sinabi patungkol dito sa kaso para nga mabuo ito. So of course, the challenge remains on the prosecution to prove the guilt. Pero still, mahaba-haba pa ito. Okay, last two questions. When can we expect the plunder complaints to be filed against Senator Joel Villanueva naman, and what other developments should we be anticipating in the next few days? Well, at least for Senator Joel Villanueva, the Office of the Ombudsman said it might be coming within 2 weeks. They're just having or completing all the information needed at kapag hinog na daw ito, ipa-file na nga nila. And probably on the other developments, they might not be the last two senators or lawmakers that the Office of the Ombudsman will run after to. Probably hindi lamang limitado sa Senado, kundi maging sa House of Representatives. Dahil yung sinasabi nga ng Office of the Ombudsman na niluluto nila, yung grandest case of all time or doon sa at least sa flood control, na si dating House Speaker Martin Romualdez naman, yung posibleng maging respondent. Alright. Maraming salamat sa iyong report ng ating mobile journalist, Arles de los Santos. Alright, more political developments when Political Beat returns. And Political Beat is back.
Senator Robin Padilla has defended the proposal to allow remote participation and voting in the Senate. In a Facebook post, Padilla cited the conflict in the Middle East, tensions between China and Taiwan, and the threat of extreme weather conditions as possible force majeure situations. The senator said events such as war, terrorism, floods, earthquakes, and other emergencies could prevent lawmakers from physically gathering at the Senate. Padilla's remarks come amid a controversial push by the majority bloc to amend Senate rules to allow online attendance and voting under justifiable reasons. But the minority has opposed the proposal, even staging a walkout over concerns that it could benefit senators facing possible arrest, including Senator Bato de la Rosa. Under current Senate rules, remote voting is only allowed during force majeure events or national emergencies. So, what exactly counts as force majeure? The issue has now moved to the center of a heated Senate debate over proposals to allow remote participation and online voting. Under Senate rules, remote sessions may only be held during a force majeure or, as mentioned, national emergency. The Philippine Civil Code defines force majeure as events that cannot be foreseen or, though foreseen, are unavoidable. The Supreme Court also previously ruled that force majeure applies to events beyond a person's control to make it impossible to fulfill obligations in a normal way. Examples may include war, natural disasters, terror attacks, or other extraordinary events. But everything now happening in the Senate is rather extraordinary. And to give her thoughts on all things happening in the Senate, we have live in the studio none other than Senator Risa Ontiveros. Senator, thank you for your time. Thank you for joining us. Thank you for inviting me. All right. So, okay, gusto ko yung reaction mo nung tinanong ka. Anong masasabi mo sa comment about yung definition ng kapwa mo sa force majeure? Ang ganda ng reaction, ang reaction mo is, Diyos ko naman. All right. So, una sa lahat, Senator, I would like to ask, pero hindi na kita kakumustahin kasi baka, alam mo naman, may group chat na naman ang mga tao ngayon. Ano? Oh dear. Okay. In your years as Senate, have you heard of stories or has it ever happened to you that a colleague who's a lawyer ever noted your absence of anyone's absence of legal background as an insult? Never. Never. But apparently, there's a first time for everything. Pero, syempre, talagang napaganon talaga ako eh. Diba? Parang yung emoji sa cellphone. Parang ano yun? And a junior senator pa at that. I didn't even say that to him. Pero ano namang klaseng, I mean, yan ang argumento ng taong alam niyang ang argumento niya ay mahina. So, magsustoop siya sa mga personalan, ad hominem, sabi nga ni Senator Erwin. Nung nangyari yung muntik na magsuntukan si Alan Peter Cayetano at si Mig Zubiri, naalala mo yun? Previous Congress. It was Alan at Cayetano who suddenly ambushed everyone na patapos na yung session with an issue about yung mga embo-rembo na mga Tama. parang ang dating nun ay parang yung ginawa rin sa inyo the other night. Parang ganun ho ba? Kasi not part of the agenda, pero nagduda ho ba kayo nung hindi si Senator Cayetano yung nagpe-preside? Nung panahon na sinabihan ako na wala akong legal background? That is rather irregular. Sorry, which one was hindi siya nagpe-preside? Si Senator Loren yung Okay. nagpe-preside at siya yung nasa floor. Ginagawa naman talaga yan ng Senate President kapag gusto niyang magsalita sa floor. He requests another senator to preside for him. At nagkakataon namang SP pro tempore si Senator Loren. Yeah. And I guess he wanted a lawyer mula sa majority, isa siya sa mga iyon, to be on the floor, to debate with us. Why is Senate President Cayetano rather, sabihin natin, not exactly a force for unity in the Senate? I can't say. Basta ang malinaw sa akin, nasa minority ako. Ibig sabihin, hindi ko naibigay yung boto ko sa kanya bilang Senate President. Nanatili ako
kay dating Senate President, ngayon Minority Leader Tito Soto. And I'm very glad of that. Kami sa minority, kaya sabi namin solid 11. Kami very united sa hanay namin. Ikaw rin ba'y nakakatanggap ng Maha Blanca or sisig from the gentleman from Pampanga? Oo naman. Kaya pala, that man is universally loved. Yeah, exactly. Exactly. Oh, at nung everyone expected, everyone wanted the day to end on that note sana. It would have been such a tranquil and sweet note. Like Maha Blanca, sweet. Like Maha Blanca. Sweet, but deadly din Oo. sa sugar. Pero okay. Have you ever had any Senate President that comes into mind who, alam naman natin lahat ay may neutrality is a myth. Diba? Pero yung may sense of divisiveness as a leader, paano ba natin kaya ano yun? Kasi alam na, yung iba kahit iba yung political colors, not alaga in that word that they use. Pero yung isang team pa rin tayo kahit minority kayo. Oo, dapat institutionally yan ang posisyon mo. Kung ikaw yung leader, tapos kahit may minority, at kahit, of course, bawat senador naman may mga opinion, lalo na tungkol sa importanteng issue. Pero we can recall many Senate presidents, even in the past, na ang first stance ay, yun na nga, pag-isahin lahat. At yun, hindi lang para sa amin, Lord. Para yun sa institusyon mismo at para sa taong bayan. Kasi ang dami naming trabaho dapat na napoproduce. Yung attempt, sinasabi, everyone says it's an attempt at gaslighting. Attempt lang ba yun? Parang ano na, no? Kasi ikaw pa ngayon, parang lumalabas, yung minority pa ngayon yung insensitive. Malabas na. Pero yung insinuations that your absence during May 13 may have something to do Grabe. with what happened. Grabe. Di ko talaga matanggap yun. I happened to be in Bacolod that day na tinanong ako nung isang Negros reporter. Sa press ko niyo pa nalaman. May side press ko nako on the side of yung Visayas Area Conference ng PCCI, Philippine Chamber of Commerce and Industry. Tapos sabi nung reporter, Sen, sabi ni Senate President, ganyan daw. Hindi ako makapaniwala agad. Sabi po ko pa sa kanya, talaga bang sinabi niya yon? And nung kinonfirm, kaya sabi ko, no, that's totally unacceptable. Nasabi ko pa nga, that's beneath a Senate President. That's beneath any senator to say such a thing. So, sinabi ko, nag-adjourn na yung session. And by the way, nung nag-adjourn ang session, 5 na lang kami sa floor. 3 kami sa minority, 2 sa majority. At yung mga unang nangingintriga na wala kami doon dahil alam naming may masamang mangyayari, kaya umalis kami kaagad. They were not even on the floor at that time. So, adjourned na yung session. Anong gagawin namin? Uupo kami doon sa session hall. Yung original na All Senators Caucus, ginawa nilang majority caucus lamang tungkol daw sa committee chairpersonship. So, umakyat na kami sa kani-kanyang opisina. Nagligpit ako. Then, umalis na ako papunta sa airport. Last flight. Para nga dun sa conference the very next day. Sayang yung buffet. Hindi naman kami imbitado. So, hindi naman kami nagka-crash ng party. Senator, bakit si Senate President Alan in the past few days ay palaging may always hinting at if I'm removed, mga ganun. Bakit palagi may ganun? May sense of mortality yung kanyang pagka-Senate President palagi? Well, lahat naman dapat may sense of mortality. Kahit si Minority Leader Tito, nung tinanong siya 3 weeks before sa mga ugong ng pagpapalit ng Senate presidency, sabi lang niya, I serve at the pleasure of my peers. I serve under the Constitution. Dinagdag pa niya, I serve under God. So, ganun yung, I guess, yung ugali ng isang tunay na leader. And kung binabanggit niya ni Senate President ngayon, I don't know, I would rather mag-focus kaming lahat, like the minority is trying to do, sa trabahong dapat namin gagawin. Anyway, sinasabi namin, solid minority kami, 11 kami. 11. You need more than that to change the Senate presidency. Na lucky number 13. Okay. Yes. Pero, Senator, yung force majeure na intindi ng definition, ano? Pero,
what would make you change your mind to eventually agreeing to that, if ever? The Senate rule in its present form, nag-a-allow na dyan sa totoong force majeure o national emergency. At minsan na namin nagamit yun in the past, nung panahon ng pandemic. So, halos lahat kami, online talaga nagtatrabaho. Except for Tito Sen. Lamang si Tito Sen. Araw-araw pumapasok siya in person para buksan yung session at para i-adjourn yung session. Pero before and after that, may ilan na ring mga senador na hiniling or may ibang mga senador na hiniling para sa kanila na makapag-deliberate. Hindi pa nga vote makapag-deliberate, makapag-participate sa plenaries online o yung isa makapagdaos ng hearings. Never na pinayagan. As in never. So lahat ng mga dating Senate leaderships ay hindi pumayag. So, what's so special now? Wala talagang force majeure situation na matutukoy. Hindi naman pandemic ngayon, wala namang ibang national emergency na nangyayari ngayon. And all the more na ang dami-daming issue na kailangan naming trabahuin para sa ating mga kababayan, we should report in person. Ang defense nila ay, we should move with the times. Di ba? Parang, kung may telephone dati ginagamit natin, ito extension ng teknolohiya siguro. Pero, okay, alam natin ang sagot siya. Totoo ba na after the walkout, si Senator Legarda daw ay pumunta sa minority at kinausap na magkakaibigan pa rin tayo dito? Totoo ba yun? It's a narration by Senator Erwin Tulfo. Na pag nagagalit, nagiging slang ang English talaga. Well, I think inimbita siya ng isa sa amin na pumunta doon sa opisina kasi nagpulong kami doon. So, we greeted each other like colleagues. So, ganon kasimple. But as of today, 11 pa rin kami. I see. Kasi yung very, very unstable na Senate President position. Pero, okay, punta tayo doon sa walkout. Was it completely spontaneous? Sabi kasi ng iba na may parang gesture daw, may mga hand signals daw na nangyayari. Hindi naman hand signals. Pero ang gusto ko sa Senate minority, madalas o lagi at very fluid ang coordination namin. And pag nagkaisa na kami sa pagtingin sa isang sitwasyon at una, susubukan naming solusyonan. Pinagtutulungan talaga namin among our ranks. Kaya nakita mo siguro, Lord, yung gabi yun, talagang dinebate namin ng puspusan. Doon pa lang sa procedural, on the rules. Pero nung naging malinaw na pipilitin talagang pagbotohan, kahit sa tingin namin, yung pagpilit na yon na pagbotohan ng gabi yun ay paglabag mismo sa rules namin, it was so fluid. Ang bilis namin nagkasundo. And we moved as one. Na halos lahat sa amin ay lalabas to deny a quorum to take what we believed was a violative vote, labag sa rules namin, leaving only minority leader para questionin ang quorum at para mag-move para sa adjournment. Ang walkout ba sa mga ganong para walang quorum ay is the equivalent of kunyari may nagpupusoy tayo dito, biglang tinaob ko yung mesa. Yan, yung tauban ng mesa. Parang ganon, in a slightly more orderly fashion. Alright, I see. What happens on Monday? What's the game plan? Just in case they try to revive it, the railroading attempt. For sure, i-revive nila o itutuloy yung pagtalakay sa motion. Ang dami ko pang at ang dami pa naming substantive na tanong tungkol sa merits or demerits ng proposed amendment ni Senator Marcoleta. Pero pag umabot na sa botohan, at least yun yung tamang timing ayon sa rules of the Senate. Kasi yung isang rule na sinasite nila at sinite din namin in the proper, sa tingin namin, in the proper interpretation, kailangan a day before sa pagboto sa amendment ng rule, ipipresent yung motion. So that was last Tuesday. So ang tamang panahon, hindi kahapon kasi nga holiday kahapon, ang tamang panahon na pwedeng nang pagbotohan ay sa Lunes talaga. Mr. President, ito yung March, May 11 pa na Ibang motion yan. Ibang motion. Kaya tama si Senator Kiko. Yung
inihain ni Senator Marcoleta Martes ng gabi was a new motion. Kasi yung unang motion niya ay ni-refer ng plenary sa Committee on Rules. O, nung Tuesday night, sinasabi ng majority, hindi, ibinalik na yan sa plenary. Sinong nagbalik niyan? Dapat ang magbabalik niyan ay yung Committee on Rules. Hindi pa nga nako-constitute siya. Wala pa kaming majority leader, acting majority leader pa lang. Ang majority leader, ang chair ng Committee on Rules. So, kung walang, at hindi pa nako-constitute yan, certainly wala pang minority contingent sa Committee on Rules. So, hindi pa pwedeng talakayin sa plenary as if ang plenary ay may jurisdiction ulit dyan. Kasi hindi pa ibinalik sa kanya ng Committee on Rules. So, it was a new motion. Para sa amin, it was a new motion na inihain ni Senator Marcoleta Tuesday night. Ang cute lang nung attempt na kung kailan palabas na kayo, tsaka si Senate President nag-move na to divide the House. Nung nasa may pintuan na kayo, Okay. it was like going on a date, then suddenly asking na, pwede tayo mag-honeymoon habang paalis na yung kadate mo. Correct. Parang ganun. Mali eh. I mean, there are different rules applying to different situations at hindi pwede na yung ibang rule ay mag-apply sa ibang sitwasyon or status. I see. Okay. So, of course, ang suspicion ng marami, kaya ko minamadali ito is to accommodate senators facing their own legal personal challenges, including Senator Bato de la Rosa. Pero ano yung sinasabi mo nun kay Senator Marcoleta? Na off-mic kasi siya, hindi na narinig. Nung nagtatalo kami. Parang may hawak siyang book, Yes, gumaganon yun yung ka. rules of the Senate book namin. Ang sinasabi mo sa kanya nun, isaksak mo sa baga mo, hindi Hindi naman ganon. Maano lang ako eh. Gesture. Demonstrative ako sa kamay. Lalo na pag exasperated. Kasi ang nangyari, di ba sabi niya, mahirap maintindihan kasi walang legal background. Ayun, naririnig ng lahat. So napaganon ako. And then, nag-take exception si Senator Erwin. Sabi niya, point of order, ad hominem yan. So, sinuspend ni Senator Loren bilang siya yung presiding officer at that time. Tama ba siya ba? Yung session. Pero kahit suspended yung session, patuloy na nagtatulumpati si Senator Marcoleta ng malakas ang boses. So, pinuntahan ko siya. Sabi ko, sir, the whole time nga na kinakausap ko siya, sir, ang tawag ko sa kanya, sir, sobrang mali naman yung sinabi nyo na hindi ko maintindihan dahil wala akong legal background. And so, nagtalo kami for a few minutes at nagtalo kami kasi hindi niya ina-address yung point ko na mali yung sinabi niyang wala akong legal background na as if yun yung basis para talunin niya yung argumento ko. Lagi niyang binabalik dun sa, kasi ang pinililiwanag ko ay ang pagkakaiba ng special rule at saka general rule or special law and general law na hindi rin applicable sa rules of the Senate. Kasi walang superior at walang inferior sa rules ng Senate. They are to be taken as a whole as the rules of the Senate. So, paulit-ulit kami. Sabi niya, wag niyong narinig naman ang gallery. Ako, mababa lang yung boses ko kasi nga nakakahiya sa gallery. Pero malakas ang boses niya, naririnig, pati sa mga video na paulit-ulit lang na wag niyong palalawakin. Sabi ko, sinaside ko lang sa inyo verbatim yung mga salita niyo na hindi talaga katanggap-tanggap. Finally, tumalikod na siya at umalis. So, bumalik na rin ako sa upuan ko. Okay. So, pero all the time you've kept your cool, ano? I tried. You Mahirap. tried. But Saan I ka tried. mas mainit yung ulo? Nung walk out o nung after ng video presentation nung lady from Ilocos? Grabe, after ng video presentation. Kasi yung buong feels pa lang niya, I'm sorry, parang fake news video talaga. Propaganda video talaga. And I could not believe na ipapasok yan sa record of the Senate sessions bilang ebidensya. Privilege speech, go. Pero talagang we took exception to the video. Kaya minove ni Senator Miggs i-strike from the record yung video na yan. There's suspicion na after the video, nagsalita si SP at sinabi niya na in a very soothing, calm, unusually calm tone, sinabi niya na, and explain kung bakit, parang
good senator, bad senator daw ang play doon. Huh. At sino daw yung good at sino yung bad? Hulaan ninyo. Parang, tama, i-strike out natin yan kasi parang ganun. Kumbaga parang may attempt na soften yung image or parang give them the wise end, ano. Which, the day after, ay, of course, nawala lahat yun. Correct. Okay. Senator, everyone's talking about we must restore the trust in Senate. Yes. As if they're not part of it. Paano kaya yun? I cannot speak for them, basta sa amin, sa minority, buo yung loob namin and solid kami na precisely, I mean, sabi ko nga, lowest point ito ng Senado sa buong kasaysayan niya. And tragic talaga. And kailangan naming magwasto as an institution para maibalik yung dating pagtingin at pagtingala pa nga, pagtiwala ng ating mga kababayan sa Senado. So, we will continue striving our hardest para gawin yun. Every session day, bumababa kami sa floor, kompleto yung dala naming mga papeles para isulong, yung mga bills. Ang dami, naiipon. The past 3 weeks na para kaming nakikipagpatintero sa floor sa mga issue na parang tungkol lang sa aming mga sarili. Dapat bumalik kami sa trabaho para sa mga kababayan natin. We go down to the floor prepared para tapusin, kompletuhin yung mga investigasyon sa mga resolusyon. In a few months, balik kami sa budget debates para sa isang higit pang transparent at accountable na budget. At yun na nga, nanumpa na kami bilang senator judges. So, nagsimula na ang impeachment trial at matindi yung trabahong kailangan gagawin namin doon. Okay. Iangat ko yung lalabas ako ng konti, tanong ko is, there's a growing perception globally that liberal democracies are emotionally losing to populism because populists offer anger, simplicity, and spectacle. So, everyone's wondering if the Philippine opposition failed partly daw because it still speaks the language of policy while the public responds to emotion. There's something in that. Siyempre, hindi namin kailanman mabibitawan yung usapin ng policy kasi ganun natin pinubuo yung mga batas na sa paniniwala namin makakatulong sa tao at ang sasakit ng mga problema ng mga Pilipino sa ngayon. Pero importante na wake-up call din sa ating lahat, sa lahat na naniniwala sa demokrasya. Yung liberal democracy tungkol sa partisipasyon sa politika, ang kalayaan. Yung social democracy na may kinalaman sa katarungan sa ating lipunan at sa ating ekonomiya. We must stop forgetting na kasing valid niyan, precisely yung damdamin, emosyon, puso. Doon nauunahan, doon kami o doon tayo nauunahan ng mga populist, mga authoritarian kasi nagtatap in doon sa galit na nararamdaman ng tao for valid reasons. Yung sinabi, ano yung pangalawang binanggit mo? Tapos spectacle. Siyempre, pag visual, mas nakaka-arrest ng interes ng isang tao. Ano yung pangalawang binanggit mo? Anger, something, and spectacle. Simplicity. Simplicity. So, sino bang hindi gusto ng simplicity, yung ano yung esensya ng mga bagay-bagay. So, dapat matuto din kami ng mga leksyon na may mga elemento dito sa puso, sa kaisipan, sa mata na dapat isama namin or kumbaga idagdag namin sa lengguwahe pag pinag-uusapan ang problema, ang analysis, bakit ito problema, tapos ano yung mga tamang programa at polisiya para solusyonan ito ng sama-sama para mas pwedeng pagkaisahin nating mga Pilipino. Nakakainis, ano? Kailangan pa ng ganun. I know, right? Kailangan pa ng teatro. Well, but tayo, mahal din natin ang teatro. And, I mean, may mga tao na galing sa teatro na naging aktivista rin, naging leader din, sina Václav Havel et al. So, sige, Pero kung... ang Theater of the Absurd ay hindi masusulat wag lang. yung nangyari nung May 13. Oh my God, talaga. Sobrang And the sorry present. talaga sa spectacle na yon. Absurdo at hindi talaga dapat na nangyari. Can we have
better, more real, more humane theater. And everyone's demanding for a boring Senate na lang sana. Ayun, Yeah. parang kuryente. Walang tunog, pero it gets the job done. Parang ganun. And na-catch ko nga yung isang sinabi mo noon na yun, yung basbas ba o curse ng mga Chino na may you live in interesting times. Paminsan-minsan din iniisip ko, can we live in slightly more boring, predictable, dependable times? So yun. Okay. Of course, ayaw ako tigilan ng mga tao. About 2028, your plans, sinasabi. Okay. Na wala pang nag-ano para sa opposition daw. There are leaders in the opposition and I would describe it sa ngayon as parang nasa primaries kami. So sabi ko sa mga kasama at mga kaalyado, sige, mag-compete tayo. For one, Lourdes, ako ay seryosong nagko-consider sa possibility, kaya naghahanda sa posibilidad na iyon. And tingin ko, at the end of this year or at the latest first quarter next year, kung sino sa amin ang pinakamataas sa halimbawa mga surveys, magkaisa kaming lahat para dun sa taong yon. Suportahan siya. Kung ako man yon or iba yon. Kasi parang naalala mo ba yung Highlander? There can be only one para may fighting chance. Kala namin dati yun, ang autobiography ni Juan Ponce Enrile. Oh, Ganun? Pero, okay, nakikita niyo naman yung tanong sa screen, no? Inutusan lang po ako, Risa Bamba o Bam Risa? Wala pa ang oposisyon sa ganyang pag-uusap ng mga tandems. Kasi sa ngayon, lahat ay, I won't speak for everyone, I'll just speak for myself. Ako ay seryosong naghahanda at nagko-consider. So, pag umabot na sa unang step na ako or isa pa, iba pa ay maging standard bearer namin, saka papasok yung ganyang usapan ng sino ang Mahal po yan. katandem. Okay, malalim yung tanong ko kanina medyo, pero katsipan ang sunod kong tatanong sa'yo. Okay, ang mga tinotrolls ka and they're pointing out your frequent use of index cards during Senate sessions. Hello. Para namang, sige po. Parang gusto kong, tulad kay Senator Marcoleta, gusto kong magganon ulit. Hello? Hindi ba sila nagte-take ng notes ng estudyante sila? Ako, Baka kaya sila trolls. Ewan ko. Habit ko talaga mula nung estudyante ako mag-take ng notes. Kung itong mga trolls na to, punta kayo sa office ko. Makita, pag binuksan nila yung drawer sa desk ko, punong-puno ng notebooks. Halimbawa, yung nakaraang isang dekada ng pagtrabaho ko sa Senate, nagno-notes talaga ako sa plenary at saka sa hearings. At dahil doon, Lord, natitrace ko ang development ng isang ideya or isang proposal. And feeling ko, pagtatayo sa plenary or magsasalita sa hearing, dapat factual, dapat may accuracy or precision. Kaya kailangan ko ng notes. Hindi ko naman kayang memoryahin lahat ng mga datos na importante sa isang hearing o session. Bakit ka pa magno-notes? May panahon no na yung nagde-defend ng budget, andito si Vince Dizon, bumubulong sa gilid. Di ba? O at least merong resource person. Parang human notes na yon, di ba? At si Frank Drilon, parang walang nakikita, kunyari, na may bumubulong sa tabi niya. Ay nako, si Sen Frank, parang living encyclopedia yun. yon. Ang absurd talaga. Yan, talaga. Parang, wala pang nagpo-point out nito, my God. Correct. Okay. Isa pang katsipan na tanong, ano raw nangyari sa Alampay? Ang alampay ko, ang mahal kong alampay. Sorry, inutusan lang po ako. Ay, ginamit ko yun ng ilang taon. Una bilang personal fashion dahil Pinoy na accessory or bahagi sa pananamit. And then sa at least isang kampanya, siya yung pang latigo sa mga problema. Dan, Naalala mo dapat ba yun? nung gabi ng walkout, dapat dinala mo yun. Ganon. Baka may tumalisik nun. Salamin. Diba? Salamin pala. Salamin. Salamin, okay. Wala naman na ibang sinasabi. Tutuloy pa ba yun, yung isang tanong? Ano? Okay, kasi may gusto silang ipakitang ad mo,
isang video na may kinalaman din sa Alampay. Ayun, baka yun yung binanggit ko sa'yo. Parang I think this is an earlier. Yeah, Kasi, 2013? parang medyo maliit pa yung tiyan ni June Sabayton dito. Aray ko, kala ko sasabihin mo, maliit pa yung tiyan ko. Feeling ko kaya hindi ka nanalo sa campaign. Dahil sa Alampay? Hindi, dahil kay June Sabayton. Naku! Wala na? Ay, naku. Meron. Oo. Sayang. Teka, piniprep. Ang alamat ng Alampay ni Risa Ontiveros. Alam mo ba ang mga mahiwagang gamit ng Alampay ni Risa Ontiveros? Panlaban sa lamig. Pangkontra sa init. Panghuli ng isda? Pang-jumping rope ng bata. Pangpunas ng pawis. Pangbelo ni GMA. Hindi. Ganitong tunay na gamit niyan. Yan ang mahiwagang alampay ni Risa Ontiveros. Early 2000s. Grabe, no? Okay. Ba talaga si June Sabayton? Kaya huwag niyo na ulitin. Wala na, identified na sa kanya. Maraming salamat. Thank you for Maraming indulging salamat us. din. You are Alam, welcome. Matraffic ngayon. At next time siguro pag in heated encounters, marami kang gestures na pwedeng gawin, Senator. Talaga. Using only one finger. Oh my gosh. Di ba? Yun ang unparliamentary. But presidential at one point. Oh, okay. Thank you for joining us. Senator Risa Ontiveros. Salamat, Political Beat Lord. will be back. On this day, May 28, 1898, in Alapan, Cavite, fierce fighting raged from 10 in the morning, and by 3 in the afternoon, around 300 Spanish soldiers surrendered to Filipino revolutionaries. It was Emilio Aguinaldo's first military victory after returning from exile in Hong Kong. To mark this important moment, the national flag was unfurled for the very first time. And let's make that clear. It was in the triumphant battlefields of Alapan, May 28, 1898, and not June 12 from a balcony in Kawit, Cavite, that the Philippine flag first flew, which is why today, May 28, is National Flag Day. It was not like that before. From 1941 to 1964, Flag Day was celebrated also same day as Independence Day. Until in 1965, Diosdado Macapagal's Proclamation number 374 moved Flag Day to May 28. And by virtue of an executive order in 1994, Fidel Ramos extended the celebration beyond a simple one-day affair. Flag Day now became Flag Days. From May 28 to June 12, all Filipinos were encouraged to display the Philippine flag. It should be seen in all offices, schools, homes, businesses, and especially government agencies and departments like, the Senate of the Philippines. Well, especially the Senate of the Philippines. Inside that hall, it's the first thing, it's the first image, or the biggest image that all 24 senators should see if they only bother to look up from their phones or break away from their little
conspiratorial huddles. Because there was a time in our history when displaying the flag and its variations was a crime. Under the American colonial government, the ironically named Flag Law from 1907 to 1919 banned the displaying of the Philippine flag or any banner or emblem bearing its motifs, as well as other iconographies of the insurrection. Violators were slapped with a fine of up to 5,000 pesos and imprisonment of a maximum of 5 years. That was how our then American overlords understood the power of symbols. How red, white, and blue are not just mere colors of the spectrum, but potential memorials of a previous generation's blood-drenched struggles. The colonial rulers were aware a people who will fight to the death for abstractions like independence, identity, and liberty will find renewed revolutionary inspiration in images, melodies, and words and other similar abstractions. But this should hold true up to now, especially in the cynical now, about how a flag is not just a piece of fabric, but mythology compressed in textile form. A living reminder of the thousands of lives sacrificed on the battlefields of history, just so the next generation can call themselves free. So next time you see the flag, ask yourself, with all the madness in today's politics, was it all worth it? Happy Flag Day, everyone. And that's the Political Beat this Thursday, 28th of May. I am Lord Vera, and enjoy the rest of the evening.